So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jenan. Okay guys, James Overman versus K3U. Tama ba ako? Tama, K3U. So, mabilis ang intro na lang tayo guys. James Overman, pangalawang review ko sa kanya. Kasi yung unang panood ko sa kanya, unang review ko sa kanya, 1 minutes against Antonym. Na nakita niya, alam niya naman siguro yung nangyari doon. Nagkaroon ng problema sa performance si James Overman. Hindi nagkaroon ng choke, 'di ba? Hindi niya na-spit ng maayos. At ayun, 'di ba? Si K3 naman, first time ko siya mapapanood. To be honest, hindi ko alam kung sino yung unang nakalaban niya dito kasi 1-0 siya dito. So I don't know if sino 'yun, no? First time ko siya mapapanood, seryoso. So ayun, syempre may konting may konting background na ako sa estilo ni James Overman. Si K3 naman wala pa. Pero ayun, panoorin natin 'to. Bakit isa to sa mga gusto ko mapanood ngayon sa sa Motus, no? Kasi gusto kong makita yung yung malinis na performance ni James kasi yun nga, gaya nga nasabi ko, napanood ko siya sa 1 minutes against Antonym na nagkaroon ng problema sa performance. So, I'm expecting dito sa Motus makabawi siya kahit papano. Maitawid niya yung mga verses niya ng malinis. Kay K3U, pakinggan natin si K3U dahil first time ko siya mapanood. So, yun. Maganda patagalin. Let's go! Maligtano 3, pakinggan natin. Yes. Magiging makalat pa rin ito araw. Follow nyo din naman. Okay. Game. Ako yung bagong aabangan. Naghanda ako para makilala ng buong bansa. Sa ngayon parang alanganin. Pinalabas mo, Makatan nag-aangas. Narinig ko, batang nananalangin. Siguro kung dinagdagan mo ng amin at ama namin, Siguro kung hiniling mo na lang kayanin, tanggapin na meron talagang di para sa atin. Anong masasabi mo ngayon na yung sinasabi mo sa tao, sinasabi ng tao sa akin? Kasi 10 taon ka nang binibigo nitong tinata mo. Samantalang isang tirada ko, katumbas isang dekada mo. Kung may hustisya dapat yung gumaganto ginagawa. Bigat nun Pagkat isang dekada mo, yun? Ang bigat ng na yun. Ng linya na yun, Gustuhan ko yun. Yung sinasabi mo sa tao, sinasabi ng tao sa akin. Kasi 10 taon ka nang binibigo nitong tinata mo. Samantalang isang tirada ko, katumbas isang dekada mo. Isang tirada ko, tumbas ng isang dekada mo. Bigat. Ang bigat yun. Okay? Kung may hustisya dapat yung gumaganto ginagawantana mo. Kung may hustisya dapat yung gumaganto ginagawantana mo. Kaya natural lang na yung laro nilalayasan mo sa daming beses pinagkait ng eksena yung kinakailangan mo. Bilanggong nauubusan na ng paniniwala si Andy Dufresne, naalala ko, pero mas madali yung paggapang niya sa bara kaysa igapang ka ng bara mo. Kasi karerang di kayang dali. Wait lang guys hindi ko muna kukomentan yung mga starter ni James Overman. Gusto ko lang muna iklaro sa inyo yung mga magagandang linya na napapakinggan ko. Una yon, no? Yung isang tirada ko tumbas ng isang dekada mo. Solid yon. May isa pa dito. Kasi si Andy Dufresne, naalala ko, pero mas madali yung paggapang niya sa bara kaysa igapang ka ng bara mo. Mas madali yung Dufresne, naalala ko, pero mas madali yung paggapang niya sa bara. Mas madali yung paggapang niya sa bara kumpara sa igapang ka ng bara mo. Tangina. Sobrang technical ni James Overman, pero yung sulat niya, tangina, sobrang pulido nun, no?
Ang gusto ko yung mga linya, no? Gusto ko yung mga verses na bao niya dito. May mga stutter lang eh, no? Pero yung stutter siguro after na lang ng round niya i-summarize natin. Pero ayun, gusto ko lang muna mag-mention ng mga linya na nagugustuhan ko sa mga sa verses ni James. Solid eh. Nagugustuhan ko yung niya. Yung mga linya niya dito. Para kaysa igapang ka ng para mo. Kasi karerang di kayang dalhin ng sulat na di kayang dalhin ng boses. Alalahanin 3 senyales din yung kailangan sundin ni Moses. Joshua, inalay sa akin bilang praktisan yung pangarap mo na liga. Ikaw isang dekada nang nakakapit sa potensyal na ikaw lang ang nakakita. Katolikong nahihirapan tanggapin na mali siya. Sadyang merong kabanatang sinasara mula pa ng konsilyo sa Nicaea. Konsilyo sa Nicaea. Yung sagot ng kapalaran nakapangalan sa paligid nyo. Yung sagot ng kapalaran nakapangalan sa paligid nyo. Susunod na pagdasal mo kay bathala pag-isipan to. Lakasan mo man yung ingay mo, mas mabigat pa rin yung likha ng katahimikan ko. Kaya mo pero di ganito. Okay. So, ayun, no? So, may dalawang linya si James Overman na para sa akin mabigat yun, no? Yung mas maganda, yung about dun sa kaysa igapang ka ng bara mo. Tapos yung isang tirada ko itumbas ng isang dekada mo. Tangan na yun. Yung dalawang linya na yun, sobrang na sa akin. Para sa akin lang di ko alam kung ano yung take nyo dun sa live or anong take nyo dun sa linya na yun nung nanood kayo. Pero ako para sa akin, isang magandang linya yun. Kung naitawid ni James Overman yung buong round 1 niya ng sobrang linis, mabigat yun no? Maganda yung mga linya ni James Overman, pero sobrang naging or sobrang naapektuhan yung mga verses niya na yon kasi or dahil sa naging performance niya na puro stutter, no? Pero ganito, i-set aside niyo yung sabihin natin, i-disregard natin or sabihin natin na naitawid ni James Overman ng malinis yung buong round 1, walang stutter, no? Isipin niyo, imagine niyo walang stutter. Tapos kung paano niya dinideliver, ganun din, no? Kasi yung delivery ni James Overman may diin no? Simple yung delivery niya, pero kung paano niya ini-spit yung pinaka punchlines is madiin. So isipin nyo, malinis yung naitawid yun, ganun yung mga verses. Isipin nyo kung gaano kalakas yun, di ba? So sa ngayon, may dalawa akong nagustuhan, and syempre yung buong round 1 niya more on stutter talaga So I think sayang, no? Sobrang sayang ng round 1 ni James Overman, di ba? So score natin mamaya. K3 muna tayo. Go, check! Check! Ang sarili nyo ay palakpakan. At huwag nating simulan ng seryoso para hindi siya kabahan. Siya si James Overman. Last battle, kanyang banner, hindi siya depressed, siya fearless. Pero nung battle nila ni Anthony, naging hopeless at speechless. Yung ipinamalas, sintomas. So kung babasi ka sa science, in denial kang bitch. Yung linya mong hindi depressed, hindi nag-click. Siya si James Overman. Okay. Yung bagong hari ng tugma na nirem yung vitamins sa kumain ng fish. Antinik mo. Tunog horror core na raw lumalabas sa bibig mo. Kumain ng fish. Horror core? Puta ang lala niya. Kanyang fetish, kumain ng fish na nilinis ni plasma. Siya si James Overman. Yung may brutal na linyang tae mo si Sirit sa pantalon na parang octopus. Para maka-intimidate, in-associate mo yung Sirit sa Jebs, lambot mo, bes. Yung audience unimpressed. At tinulugan lang yung shit mo na parang Uratex. Fish, octopus, finiflex mo pang may hipon kang regular ka sex. At yun ang evidence. Desperado magtunog malalim, nagsi-seafood reference.
Sobrang attached sa progreso, kaya lahat ng proseso kanyang nilalaktawan. Pinipilit makalapat kahit malan sa bumanat, Aquaman. Pues tignan mo ko sa mata, seafoods. Ikay na corner sa larong, ako ang villain. Sa pangmaling galaw, patay ka na, ito ay Squid Game! Game! Pinipilit ko bumatil. Kahit aside sa agency owner, may employer pa to. Kung usapang side hustles, James, over na bro. Kung ito'y competitive na JO, may counter ako. Mga punches ko magsisilbing job. Over sa'yo! Okay. Dahil di ka naman talaga battle rapper. Yan ang nasaksiyan sa scene. Lahat ng hype about sa'yo, binaliktad ng Anthony. Okay. Nung nakalaya ka sa shadow, di mo tinodo ang galing. Ako kahit manatili to sa shadow, I am solo leveling. Di ko alam kung yung solo leveling na tinutukoy niya dito is yung anime. Pero, ayun, di ako familiar sa ano na yun. Hindi ko pa kasi napapanood yun, or I don't have any idea sa anime na yun, kung anong meron sa anime na yun. Kaya paano mo sa akin iyayabang yung 1 minutes Luzon? Kung ang pinakita mo'y incompetence sa kompetisyon. Mismong si Enigma, aminadong ikaw ang pinakamaling desisyon sa lineup na yon. Ang tragic mo, Chong. Nauga ng malala tong biggest fault ng Luzon. Lianeg, dinaeg, binata-bata ka ng bata, sobrang malas sa tweet. Mistulang 2011 finals lang ng Dallas sa tip. Yung choker at inexperience na James inexposed lang ng kid. Yung abogado na pinagmukha kong taga-notaryo sa munisipyo. Pinagmukha kong subversibo na kalaboso gamit lirisismo. Nagpasaklolo na kay Chris Toora mismo para muling magkaproyekto at maalis ang kritisismo. Ikaw nga si King James, yap! Pilit inaangat ng Kristo! Okay. Gabriola, Biblia, Aquino, advance kahit saan makonek. Pasok ang tira ko kay King James, I'm one step ahead. Kahit tong battle maging promo, it won't change a thing. Dapat mong tanggapin na yung pagkatao mo na mismo yung promo na di mo ma-redeem. Dame, kung usapang puso sa larangan, di mo ko kalapit. Walang balabalakid sa daan pag akin ninais pumanik. Kira Chits, sa 7 heads ako ang pinakamalupit. Mapa-third man no class G, sigurado na punit. Idol, pakisit. O kaya rematch na lang tayo na magkatalo ka na ulit! Kung usapang puso sa larangan, hindi mo ako kauri. Ito'y laman loob ni Plasma sa laman loob ni Looney. Dito yung in-expect mo na threat. I got assassin's will. Round 1 pa lang, alam nyo nang si James ay overkill. Okay. Yung nameplay, ito isang mabilisan na lang, no. I-summarize ko na lang yung mga i-comment ko dun sa round 1 ni K3, no. So yung nameplay about dun sa James over na, James overkill. Basta yung nameplay, no. Given na yon, tol. Kumbaga, ano yung ibig ko sabihin sa given na? So, para sa akin, kapag nagawa na kasi ni Anthony yun, sa 1 minutes, no? Yung nameplay about sa James over something ganyan, 'di ba? So, parang expected ko na, no? Kaya ako nasabi na given kasi in-expect ko na may for sure may nameplay na darating about dun sa ano. May nameplay na darating. Ina-expect ko na rin na maaanggulo yung talo ni James Overman kay Anthony, which is nangyari din. In short, guys, para sa akin, nakulangan ako kay K3 ng isang paano ko ba to explain? Isang anggulo na masasabi nating sobrang epektibo against James Overman. Kasi yung mga ginawa ni K3 dito against James Overman, narinig ko na yun kay Antonym, no? Yung nameplay, yung tapos yung laro ni yung kung ano man yung mga ginamit na angulo rin ni K3, para sa akin hindi siya ganun ka
lakas, hindi siya ganun ka-impactful, 'di ba? So, ayun kay James Overman, scorean ko na to, bigyan ko ng 6 points 'yon. Starter all the way 'di ba? Sayang hindi, pero hindi naging enough yung dalawang linya na nagustuhan ko para isalba yung buong round 1 ni James Overman. Then kay K3, sabi ko nga na lang, overall na lang 'yon. Marami akong napansin na para sa akin kulang, no? Yung energy, yung pagiging aggressive ni K3, okay na sa akin 'yon. Pero ang pinakakulang is yung effective angles, creativity, mabigat na punchline, direct na punchline, 'di ba? So ayun yung mga kulang na na napansin ko. All the way maganda yung performance. Yes, hindi ko din disregard 'yon, pero may inaanap ako sa sa performance ni K3 na hindi ko nakita sa round 1, kaya yun, 8-6 in favor of K3. Malay mo sa round 2 and 3 makita natin 'yan. May sasabihin muna ako. Baka kasi kung san tayo mapunta. Yung konyo guys, di marunong mag-diretsyong Ingles. Di magaling mag-diretsyong Tagalog. Okay, klaro ganun siya. Hindi porket suki ng Muji at Zara ganun na. Ngayon, pakinggan nyo yung rounds ko. Pakinggan nyo yung rounds niya. Kung may konyo sa amin, you do the husga. Gago. Ako ba talaga? Para sa kalabang kong account, nagdala ako ng iba't ibang atake. Karahasang walang nakakaalam kung paano ikaklase. Papasok ako sa office mo na walang dalang requirements, tapos magsusulat ako ng RFP na walang kulang-kulang detalye, salbahe. Wait, saan napunta yung... fuck. Wait lang, antayin nyo, hindi ako magsaselfon. Okay, teka, sana yung million cash na binabalandra mo kay Anthony? kasi ikaw yung isa sa mga pumondo ng Rap Lines Battle League. So ba't yung camera 240p? Real talk, diba? Real talk. So ba't yung camera 240p? Dalawang tanong lang. 240p, gago. Yung million tol, ilang porsyento yung liquid doon? At alam ba ni Vitrum yun? Okay, pero anyways, nagka-million views na rin. I-check nyo yung kulay kung nagbago. Sakto, katapat ko yung salapi ng Kristiyano na nagkatawang tao. Ako may puntong kinaklaro. Madali lang matalo, pero yung tunay kang natalo, tapos doon ka pa nanalo, yun yung kamelyong nakaraan sa butas ng karayom. Okay. My God! Sanay ng sigawan ng taga-finance nangyari pagkatapos ng grad. Kasi bago pa ako mag-invest, bumili na ako ng stock sa club. Yung tiyempo lang ng pagpasok mo sa merkado, palpak. Pagkalapit ng index, bagsak. The fuck? Over. Ang gusto ko. Tong ina, sayang. Ang hirap pero nakita ko na yung yung difference ng nilang dalawa, no? Si James siniset ko yung sa dalawang paraan ko siya hinahatulan. Pero syempre ang nananaig doon yung kung ano yung naging performance niya. Okay? So bakit sa dalawa? Gusto kong ihatulan si James ng ng malinis na performance, no? Parang nagma-mindset ako na malinis na performance, wala nang stutter,
no? Tuloy-tuloy. Ganun yung mina-mindset ko. Yun yung una, no? And iniisip ko kung paano kung na-perform niya ng maayos yun, 'di ba? Sobrang epektibo no? Sobrang effective ni James Overman dito. Kaso nga lang sobrang nagkakaroon ng problema sa sa performance, sa delivery. Yun lang talaga yung pinaka nagiging problema. Pero sabi ko nga, isipin nyo na walang choke, isipin nyo malinis na itawid, isipin nyo maganda yung paghahanda niya, walang choke nga, 'di ba? So, 'di ba? Isipin niyo 'yun, no? Edi sobrang tindi nun, no? Ang ganda nung nagugustuhan ko kasi kung paano siya mag-deliver. Sobrang simple niya mag-deliver pero kung papakinggan niyo ng mabuti yung mga verses, sobrang tagos talaga, magaganda. Lalo na kung naiintindihan niyo yung yung mga linya ni James Overman dito. Maganda 'yon. Na-appreciate ko 'yon. Kaso nga lang, still, syempre, performance, 'di ba? Performance matters talaga sa ganitong klaseng battle. Sayang. Karoon ng stutter, choke, ang tagal. So I think hindi ko na kailangan sabihin pa yung score dito, no. Yeah, that's same dun sa round 1. Sayang. Okay, K3, pakinggan natin. Pumapalag. Yung may gigil siya. Nag-invest ka, kaya nga sa akin lugi ka. Sabi niya kay Sixth Threat, pupunta, wag verbatim. Sabi niya kay Sixth Threat, pupunta ako sa libeng para sabihin sa mukha mo, maling marumi ang DDS, anak mo'y malinis trinabaho. Yung act ng pag-call out, di check. Pero yung pinromote mong propaganda, bullshit. Yung disturbing mo na message, proud ka bang naging heat check? Kahit ang kapalit, death wish sa bulilit ni Sixth Threat. Okay, maganda Siya yan. ay journalist by profession. Ganda ng scheme. Nagustuhan ko yung scheme ni K3 doon sa part na yun. Disturbing mo na message, proud ka bang naging heat check? Kahit ang kapalit, death wish sa bulilit ni Sixth Threat. Siya ay journalist by profession na ang writing habit, character assassination kesa maging objective. Kapag kapanalig, positibo. Kapag balakid, may gatilyo. Yung bunso ni Sixth Threat, ang hangad mong mabaril at palabasin na ehemplo? Seryoso? Habang nagnanasa ka sa litrato ng bunso ni Rodrigo, tangin ang prinsipyo. Yung konsepto, malasay to take at kortal yung logic. Kasi kailangan pang may mawalan ng anak para masabihan kang effective. Okay? Para maging matunog yung bata, ginawang instrumento, lupit mag-orkestra. Kaso paano ka magiging ugat ng hustisya kung ruthless ka? Ugat? Pero kung kayo nag-fact check, Okay. hindi nga target, yung talagang salarin. CNN ka naman. Journalist na kinukonsil kesa i-reveal ang utak ng krimen. After ng tryouts na nahimik, sa DDS na topic, wala ka nang imik. Kailangan pa bang ikaw ang karnihin nila para maintindihan mo na neutrality is a myth? Ito'y higit sa politics. Ito'y pagbabalik tanaw na dahil sa maling galaw na masaker tong journalist, ikaw ay namagindanaw. Diba hater ka ng hip-hop? At nakiuso ka lang dahil depressed ka ng pandemic? Rakistang fanboy ng Nirvana na hater ng Pinoy rap music? Ikaw ay fake sa scene, depressed lang din, kaya nag-feeling na Eminem, but deep within, ikay rakistang suicidal, Kurt Cobain. Noon ikinakaya mo ang battle rap bilang modernong balagtasan. Hate na hate mo si Al James as guest sa UST Paskuhan dahil dapat urban na lang daw mga tugtugan, maladut-dutan. Lapping stock nyo lang ng mga friends mo, yung flip-top goddamn. Ito yung linyang hindi mo nire-respeto na parang bike lane. Tapos ngayon, aspang syabulerong nagmariwana bigla. Dati rock na rock ka, ngayon nagra-rap na. James, nasan ang prinsipyo? Porket may pera na sa rap at mabilis kumita rito, tinalikuran mo yung rock? Geologist na nagretiro? Okay. Nagpiling Ganda bitch nun. na battle pro dahil attractive sa average Joe.
Yung mga linyahan niyang ibinabakat na parang camel toe. Oo, camel toe inspired. Gago. Eh yung pagiging illegitimate, luminaw lang chong, na kung usapang impluensya, ikaw ay ampon. Ang ibaon ka ng sagad, itinatak sa bato. Kahit anong takas mo sa rock, ang taktika ko, ibalik ka sa rock, tangina mo, rock pa rin magiging lapida mo! At bibisita ako sa libeng para tadyang-tadyangan niyang lapida mo. Just to prove you wrong, James, yung rock mo pwede rin maging stepping stone! Okay, so mas kalat na anggulo. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, 'di ba? So ano yung hatol natin sa round 1 ni K3? Kung naaalala nyo, sabi ko umikot sa hindi naman siya totally umikot sa isang sa nameplay, no? Pero ang dami kasi, no, yung James Overman, Overkill, something yung JO, no, kasama yun sa nameplay. Basta more on nameplay si K3 dun sa round 1 eh. Tapos yung mga napili niya mga bala, no, para kay James Overman is parang most of that is narinig ko na kay Anthony. Yun nga yung mga nameplay. Tapos yung ina-expect kong angulo na gagamitin ni K3 laban kay James is na-hit din yon, no, yung pagkatalo ni yung pagkatalo niya kay Anthony, 'di ba? Tapos ang hatol ko doon is medyo nakulangan ako sa effectivity, nakulangan ako sa creativity, nakulangan ako sa mga punches, sa mga haymakers, no. Yun yung comment ko doon sa round 1 ni K3 kung maaalala nyo. Pagdating sa round 2, eto na. Kalat na angulo, ang daming punches na nagland. Ito yung masasabi ko na dominating round for K3. Maganda yung latag, maganda yung mga choice of words, maganda yung mga punches, maganda yung transitions from joke, nagjo-jokes na rin, 'di ba? Ganda nun. Overall ko na lang to overall ko na lang sasabihin sa inyo, i-judge yung battle. Yung buong round to ni K3, kitang-kita doon na mas naangatan niya si James Overman kasi kita niyo naman nag-joke si James Overman doon. Pero even hindi nag-joke 'di ba? Ang dami pa ring stutter. Pero kung titignan mo, kung hihimayin nyo yon, mas effective talaga si K3 dito in terms of angles at references. Mas nagustuhan ko rin yung mga yung pinaka-performance niya. So for me, mas malakas yung round 2 ni K3 compare sa round 1 na pinakita niya. Kasi sa round 1 na pinakita niya, ang dami talagang kulang. Ang dami ko napansin kulang doon. Then pagdating sa round 2, na hit yun lahat, na fill upan yun lahat, no. Yung mga comment ko sa round 1 na kulang, nakita ko dito sa round 2. Kaya ito yung best round so far ni K3, 'di ba? So, yun, K3 ako dito sa score na 9-6, 8-6 sa round 1, 9-6 sa round 2. So, 15-12, tama ba ako? Or mali ako? 8-6 pala yun, no? 8-6, sorry. Kala ko 9. So 8-6, then 9-6, 17 to tambak na yung first 2 rounds, no. Pero tingnan natin. Ang dami ko ring napansin sa writtens, no. Kaso hindi kasi masyadong na ha-highlight ni James Overman yung yung sulat niya kasi nga nagkakaroon siya ng problema sa performance. Gusto ko yung writtens ni James Overman. Pero yun, natatabunan yun sa linis ng performance ni K3. So yun, 8-6, then 9-6, 12 points for James Overman, then 17 naman kay K3. So tambak man pero habol. Pinangarap na mag-MC, tinadhanang tagalakad lang ng payslip. Pansinin nyo, K3, halatang nanggaling sa random click ng spreadsheet.
Siyempre papasa sa board exam yung may pangalang katunog PDF ng withholding tax. Form number 100K3U. I-download nyo sa EBIR Gago. online app. Grown man bars. Yan, sa mga nagtatrabaho diyan under finance department, maintindihan niyo 'yon. Tulad ko, working ako sa finance department, so naintindihan ko yung sinabi ni James Oberman doon. So, ayan. Props sa mga nakaintindi. Online app. May pangalang katunog PDF ng withholding tax. Form number 100K3U. I-download nyo sa EBIR online app. Grown man bars. Download nyo sa EBIR online app. Oh fuck. Cellphone. Fuck. Ito na. Okay. Ito na. Pinagmayabang sa akin na nagsusulat siya ng bara niya sa Notion app. True story. Tangina yung rounds, naka-table, may graph. Ang dami ng hyperlink, mga litrato ni Antonym, naka-category. Gago. I guess, akala niya siguro nakakapogi. Ako si James, di na ako pumapapel sa litrahan. Sabi ko, self-explanatory. Di na ako pumapapel sa litrahan. Well, sabi ko, I meant, ang angas, Lodi. Okay, pero, fuck. I mean, ang angas, Lodi. Hindi, parte lang yun ng allegory stupido anong movie to. Kasi parte lang yun ng allegory stupido anong movie to. Kasi di mo ko madadaplisan kahit nung subukan mo. Yung chosen one nakakakita ng pagkataong gawa sa numero. Okay. Pagkataong gawa sa numero, biruin mo yung bawat bara nito naka-weighted rating guide. Tapos binabantayan yung setup to punchline ratio bago niya ilalagay. Gago. Kaya yung mas bagay kay K3U na pangalan ay KPI. Kaya nakiki-motivational video na rin bigla. Pero huwag nyo nang silipin o tangkilikin. Bawat sulok ng buhay nakakadena ka sa meta, isang alipin ng algorithm. Nakakadena ka sa meta, isang alipin ng algorithm. Kaya gamitan natin ang logarithm, kailangan i-try ko to. Law of cosine, alam ko na sukat ng mga linya mo, kaya alam ko angulo. Kahit magpakalalim ka umali, isa kang Law of cosine. Ayos yun So, ayan. Ganda nun. sa meta, isang alipin ng algorithm. Kaya gamitan natin ang logarithm, kailangan i-try ko to. Law of cosine, alam ko na sukat ng mga linya mo, kaya alam ko angulo. Kahit magpakalalim ka umali, isa kang asymptote. Pang matalino yung no? Pang matalino yung mga bara ni James Oberman dun, no? Nag-umpisa siya sa sa terms na yan 2307, yung round 3 Ito yung sinasabi ko sa inyo, no? Bago tayo mag-proceed, ganito ka-epektibo si James Oberman, no? Even nagcho-choke siya, even may stutter siya, yung mga verses niya kasi malalim no? May replay value para sa akin, no? Na kumbaga kahit ulitin mo yon, tangina ma-amaze ka pa rin sa sa meaning, no? Sa kung paano niya nagamit yung ganong angulo panlaban. Isipin mo isip niya yung 2307 K3U, tapos yun, grown man bars daw yun, no? Kasi syempre sa mga nag-work, no, under finance department or connected sa finance, 'di ba?
banking and finance, something ganyan, financial, basta more on ganon, maintindihan nyo yun. So, para sa akin sobrang creative lang, sobrang talim lang, sobrang bigat lang, sobrang diin lang ng mga verses na yon. Tapos ngayon, nag-switch siya from finance, nag-switch siya sa math, no? Algorithm, ano yan? Trigo, law of cosine. Tangina, pang matalino guys no? Ang lupit lang nun. So, nakita niyo naman siguro, no, yung pinagkaiba ng ng performance nila. Si K3U, kumbaga first and second round niya, pinakinggan ko lang siya. Naghanap ako ng habang pinapakinggan ko siya, hinahanap ko yung effective na mga bara, mga linya. So, yun, tuloy-tuloy yung pakikinig ko sa kanya. Tama. Kung napansin niyo yun. Pero kay James Overman, even 1, 2, 3, no? 1, 2, 3, nagkakaroon siya ng stutter. Even ganon, even may choke. Pinopost ko pa rin si James Overman para sabihin sa inyo yung mga linya na nagustuhan ko. Tulad nung sa round 1, no? Yung isang tirada ko, tumbas ng isang dekada mo. Diba? Tangina, yung sa may bara, no? Na kay mas mahirap pa kaysa igapang ka ng bara mo, parang gano'n. Basta, so tingnan nyo yun may choke na si Overman pero tumatak pa rin sa akin yung yung mga linya niya dito. Tapos yung mga jokes niya na para saan underrated, no? Hindi mo alam na papasok yung jokes na yun. Tulad sa round 2 na wait lang, di ako magsa-cellphone. Tangina, nakakatawa lang yung part na yun diba? Pero yung kay K3 naman, so malinis yung performance niya first and 2 rounds, pero nakukulangan kasi ako dun sa sa lalim ng sulat. Pero props kay K3, especially sa round 2, malakas yun. Diba? So, kaya nga sinasabi ko sa inyo, ginajudge ko si James Overman ng dalawang sa dalawang performance Isang ganito, no, na as is, tsaka isang disregarded yung mga joke, disregarded yung mga stutter, no. Tinitignan ko kung paano kung na-speak niya ng maayos yun. And ayun, 'di ba? Malinis, maganda, matindi yung mga napili niya. At yung mga verse niya talaga puta pang matalino, real talk talaga. So, ayun. Let's go. Kailangan i-try ko to. Law of cosine, alam ko ng sukat ng mga linya mo, kaya alam ko angulo. Galing, no? Kahit magpakalalim ka umali, isa kang asymptote, may mga linyang di ka mapapatayan kahit anong lapit mo. May mga linyang kahit kailan di mo mapapatayan kahit anong lapit mo. Kahit anong may mga linyang di ka mapapatayan kailan pa man kahit anong lapit mo. Wait lang. Woo! Mga linyang di ka mapapantayan kailan pa man kahit anong lapit mo. Tangin ang haba ng choke. Ayan na. Yung umatik ka buong matematika mong isinalin mo dyan, sinasabi yung technical, actually mechanical lang, may pinagkaiba yan. May pinagkaiba ang content creator at artist Joshua Umali. Ignorante sa kathang na pauso ni na Salvatore Dali, kakascroll mo sa suso ni Ivana Alawi. Papi, iba ang ginagawang eksena ni na Zaina Baraki at Hayao Miyazaki, iba ang body. Over. Sorry. Okay, so yun. Na-explain ko na sa inyo yung round, yung overall performance ni James Overman. 1, 2, 3. In advance ko na. No, yun. Assist na ako doon. Nagustuhan ko yung ibang mga lines ni James Overman. Pero wala may choke So yun. 18 for James Overman, 18 points. Si K3 yung ngayon dito, merong 8 tsaka 9, so 17 dun pa lang sa first 2 rounds. Round 3. Check, yung pangalan ko daw galing kay BIR. Ang masaklap, nagbanggit pa ng patunay. Ang ina ka, tapos sa battle natin, ikaw yung nagbubuwis ng buhay.
Bakit mo pinapakialaman yung pagiging tax ko? Tas KPI daw. Oo, kaya nga bagsak na yung performance mo. Check. Yung konsepto ng Overman daw galing kay Nietzsche. Nietzsche. Common knowledge na common error yung pronunciation ng Nietzsche, binabanggit pa. Palibhasa maling persona yung ina-achieve niya. Kasi hindi ka overman kung binabalot ka ng takot. Kung sa ideya ng normal na tao ka nagpapasakop, kung nakabase ka sa dunong ng mga nakapalibot, kung may ibang tagasagwan para umusad ka sa laot. O para ibalik sa'yo, hindi ka overman. Nagpaka-Trump, Putin, Kim, hindi ka overman. Nagpaka-Hitler, Thomas Mann, hindi ka overman. Walang hirarkiya sa mundo mong tinutuntungan. Narcissist ka lang. Elitistang naghahanap ng paraan para manghamak ng kapwa mamamayan. James, hanggang ganun ka lang. Mapanlamang ka lang. Kahit mas racist ka sa Nazis, hindi ka overman. Kung walang old gods at new gods, wala ring chosen one. Nung pinagsigawan mong walang gods, daming nakikitangot na wili sa'yo. Pero kung chosen one ka talaga, dapat naisip mo to. Hindi ka magiging chosen one kung walang Diyos na nagsugo at pumili sa'yo. Jesus Christ! Si Anton ba talaga ang siyang sumusunod sa Diyos? Ang sagot, parehas lang kayong pinakuko sa cross. Yeah, malakas yun. Kakahanap ng kahulugan ay nagawa kang paslangin ng magkamining ka rin bilang sinonym ni Antonym. Para makapatas kay Antonio, ilang buwan siyang naghantay, ilang buwan siyang nagbantay, ilang buwan siyang nagpanday. Para makapatas kay Antonio, iiwanan kang bangkay. Kamatayan lang ang paraan para paanyo ay magpantay. You wanna put me on fire? Konyo? Pero ikaw ang na-retrench. Hanap mo'y tamis ng tagumpay. Ito ay aking sweet revenge. Dahil... Okay, sabihin ko na nga. So, sabihin ko na guys. Si K-Trio, kanina ko pa ito napansin eh. Kanina ko pa napansin pero iniisip ko kasi kung sino, no? Pero si K-Trio meron siyang katunog. May katunog siya na battle MC sa flip top. Di ko alam kung mag-agree kayo, pero para sa akin, kung paano siya mag-spit, kung paano siya, yung mga gestures niya, may pagka-tipsy D. Kaya na ko pa ito napansin, round 1, sabi ko nga sa inyo, first time ko siya mapanood. Nung una ko siya narinig, sabi ko, fuck, meron siyang katunog. Hindi ko siya ma-distinguish yung una. So, habang nag-i-spit siya ng mga verses, iniisip ko pa rin talaga, no? At the same time, pinapakinggan ko siya. Tapos ayun, bigla nag-pop up Tipsy D. Which is inisip ko and yun, may konti lang naman, no. Kung paano lang siya mag-spit, no? Paano lang siya mag-gestures, ganun kasi si Tipsy D nung nung way back, no. Way back, hindi ko sinasabi na yung ngayong nagbalik na Tipsy D, hindi. Matagal na, way back kung yung active pa siya. Yun, parang ganun. May tamis ng tagumpay. Ito ay aking sweet revenge. Dahil kontrolado ko ang laro't ikay ini-ilusyon. Ito ay chess na kung saan yung mismong player ang pawn. Yung inakalang yung tahimik na putulan ng tang. Yung inakalang mabalasik na putukan ng gun. Yung inakalang yung panganibang na corner sa trap. Yung inakalang yung malalim na sa river of blood. Donggalo hater ka lang. Ako'y tumalo ng taga-Donggalo para makamit ang kampyonato sa edad na 17. Taga-Pasig ka lang. Isa ako sa nagpaapoy ng Pasig Sunugan Kali. Kaya kahit magmataas ka, di na mababago ang pinali. Nakatakda kang bumagsak sa barko na parang kamikaze. Sa mayabang ka lang nakikitaan ng consistency. Feeling overman na di naman alam ang self-mastery. Akala nila mahusay ka. Ito ay walk in reality. Dami mo nalokong hayop ka. Axie Infinity. Okay, props dun sa round 3 pero hindi ko na patatagalin yung yung judgment nito kasi
para sa akin sobrang klaro naman na all 3 rounds nakuha ni K3 to. All 3 rounds nagkaroon ng problema sa performance si James. All 3 rounds malinis yung performance ni K3. All 3 rounds mas epektibo si K3, no? Nonetheless, solid na laban, especially kay James Overman na kung hindi nag-choke, mas maganda sana yung bakbakan, mas dikit sana, pero still we need to choose who's better sa sa battle na to, and I'll go with K3. Although sabi ko nga may mga nakikita ako kay K3 especially sa round 1 na may kulang, pero pagdating sa 2 and 3 which is nag-expect ako, and ayun, okay naman yon. Yung mga naging kulang naman ni K3 sa round 1 na nakuha naman niya dito sa 2 and 3, kaso nga lang sa round 3 naulit na naman yung mga nameplay, no, about dun sa Overman. So siguro binawasan ko lang na yun, hindi na siya ganun kalakas yung dating sa akin noon. Binawasan ko lang ng konti, pero still para sa akin 2 and 3 ni K3 solid. So yun, all 3 rounds K3 ako dito. Score 18 para kay James Overman, tapos 8-9-9, that's 26 to 18. Baliktad na 3. Mag-ingay pa kayo isang beses para sa laban. Ingili ka at kay tulatugan nila 3-0. Dito rin yung ginaganap na 3-0. Pero ang boto ng Jurado 3-0. Mag-ingay para kay K3. Shoutouts kay James. James, man, tayo na. Sulatan, grabe, out of this world, man. Tayin nyo to. Kaya, shoutouts din sa mga kasama ko, sa mga nagpunta, salamat. Galing niya magsulat, real talk si kay James Overman. Yung gusto ko yung ratings niya. So wait, tayo natin na maitatawid niya yung mga verses niya ng mas malinis sa mga next na battle. At kay Lakira, Mabs, salamat kay M-Site lagi sa opportunity. Total, hindi naman talaga ako makakabattle kung hindi niya ako niyaya, binigyan ng chance. Salamat kay M-Site. Pero yung rematch, wag na. 7K ako, binoto ko all 3 rounds si K3U. Sayang, magaganda naman yung nahuhuli ko naman yung mga bars yung mga sulat ni Overman. So wala, performance talaga mahalaga. Yun, K3U. Nakikita naman parang nag-dominate talaga si K3U. Pero goods pa din naman yung ni James. Nakakatawa din yung ibang linya niya yung sa RFP na walang detalye, sa graphs, sa API. Pero yung linis lang talaga ng performance, kaya medyo cool lang. Pero pag na-improve niya siguro magiging okay pa din, pero halino sa K3 ngayon. Yun, no further explanation, overall performance. Hindi ako talaga yung judge na. Gago. Yung judge ako sa judge na naman. Kinuha ko lang silang another judge. Pero ako binoto ko si James. Si K3O. Ako sana feeling ko mas malakas yung ginawa ni James Overman kaysa sa last performance niya. Tapos shoutout niya pala kay Diesel. Yun. Ang ganda ng all 3 rounds ni K3. Si James Overman, feeling ko at least mas naging okay siya sa last battle niya. Ang gaganda rin. Mas okay pala siya maging joker ng mga pero all 3 rounds performance at material wise na rin at pagatid. Eto. Blizzard. Okay, so ito, di ko na i-explain pa to ng mas mahaba pa. Nasabi ko naman so, props kay James Overman dito, props kay K3U, pero sa battle na to, all 3 rounds K3U, pero sabi ko nga, tinignan ko rin yung positive side ng performance ni James Overman, at tinignan ko kung naitawid niya na mas maayos yun. Diba? So, nakita ko na sobrang laki ng potential talaga ni James Overman kung na-perform niya ng malinis yun. Kasi mabibigat, magaganda yung mga verses niya. Tayo na. Yun, props doon. Yun, kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.